naging mediator ni Christ. So nakita natin sa ating pag-aaral, tinalakay ni Pastor Ier yung covenantal context ng pagiging mediator ni Christ. Kung paano siya naging ang mediator, ano yung offices niya bilang mediator, at ano yung ipinakita nito sa history, gayon din sa scripture, at sa, kung matatandaan nyo, ibinigay din ni Pastor Ier yung tatlong uri ng revelation ng Lord patungkol sa salvation. Historia salutis, ordo salutis, ano isa? Ordo salutis. Pactum. Pactum salutis. So, bilang pa talaga yung nakalimutan. Then, tinalakay natin yung identity ng ating mediator at yung stability o yung pagiging fit ng mediator para sa trabaho ng isang tagapagligtas. Last week, pinag-aralan natin yung identity ni Christ o yung identity ng kanyang trabaho bilang isang tagapagligtas, yung Godward success ng kanyang trabaho bilang isang Diyos, ano yung napagtagumpayan ng kanyang deity o yung kung bakit kinailangan ng Diyos magligtas sa kanyang mga nilikha. Hindi yung retrospective benefit ng kanyang gawa o ng kanyang pagiging tagapagligtas. So ngayon, natatalakayin natin tatlong bagay lamang dahil yung ating confession of faith ay magkatulad yung paragraph 9 at paragraph 10. So tatalakayin lang natin ngayon yung clarification to avoid confusion or to avoid heresies patungkol kay Kristo. Alam ko may tanong dito nung tinalakay natin yung paragraph 2 and 3. Dito masasagot siguro yun. Lord willing, masagot siya. At yung manward success ng trabaho ni Christ bilang mediator. At ngayon din yung pinakauli, yung exclusive position ni Christ at yung magnitude ng ating pangangailangan kay Kristo. So, let us consider yung unang-una yung clarification to avoid confusion or heresy. Makikita natin yan doon sa paragraph 7 ng ating confession of faith. Sabi dyan sa paragraph 7 ng ating confession, Christ in His work, excuse me lang mga brother, tapos na ata para may magamit si Sister Justine na handout. Thank you, sis. Thank you po. Ako ay mag-type na. Yun, sabi dyan sa ating paragraph 7, Christ in the work of mediation according to both nature, each nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature. So, makikita natin dito sa paragraph 7, ina-address nito yung confusion patungkol sa persona ni Kristo. Dahil dun sa language ng Scripture minsan, nakalagay dyan, ay medyo confusing. Medyo confusing yung mga nakasulat patungkol kay Kristo. And as a limited creature, we are often err on those passages. Minsan nagkakamali tayo dun sa interpretation dahil tayo ay limited creature at hindi tayo finite katulad ng ating Panginoon. At yung kanyang kapahayagan ay infinite, kaya hindi natin ganun ka-fully grasp. Isa sa mga example dyan, yung na ibinigay dyan sa ating confession, ay yung John chapter 3, verse 13, saka yung Acts chapter 20, verse 28. Sabi ni James Renihan sa kanyang sinulat na Baptist Symbolics pertaining dito sa ating confession of faith, ancient heresies based on faulty readings of certain scripture texts continued to present themselves even in the 17th century. This paragraph addressed some timings of what was known as doctrine of communicatio idiomatum. Mamaya tatalakayin natin yung communicatio idiomatum. So, pinapakita dito na yung kadalasan na nagiging heresy doon sa
tauhan ni Kristo, gayon din sa kanyang deity, yung pagka-confuse kung ano ba talaga yung kumilos nung siya ay namatay, sino yung nagpagaling, yung ano ba, yung deity na ba yun, o yung humanity na, yung nasaktan, yung nasa cross siya. So yung minsan, heresies. At minsan, dahil ayaw nating masaktan ng Diyos at nagiging mahina ang Diyos, tinatanggal natin yung pagiging Diyos ni Kristo. At sinasabi natin na hindi Diyos si Kristo. At minsan naman, dahil sinasabi natin na maaaring masaktan ng Diyos, at sa bagay na yun, minsan iniisip natin na inadapt ng Diyos si Kristo bilang isang Diyos. Siya ay tao lamang, at kaya dahil nakita yung kanyang kabanalan, inadapt siya bilang isang Diyos. So, hindi natin tinatanggap yun, at may paliwanag yung scripture dyan sa bagay na yan. And dahil na pag-usapan itong bagay na ito ay nire-recommend ko na tayo ay mag-aral kung paano basahin ng scripture, kung paano kumuha ng immediate context, full context ng scripture. I think magiging helpful yung mga commentaries kasi nahirapan tayo kung babasahin natin siya plainly or by isang phrase lang, baka magkamali tayo. Meron tayong humorous na pagkakataon na nangyari sa atin about that. Nakakatuwa ang bagay na yun. At yun din, isa sa mga example nga dyan na ibinigay ng ating confession yung John chapter 3 verse 13. Sabi dyan, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. At yun din, sa Acts chapter 20 verse 28, para sa pastoral message ni Paul, sabi dyan, pay carefully attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Scripture has made you overseers. So, care for the church of God, which He obtained with His own blood. So, makikita natin, medyo may contradiction. Nag-ascend yung Son of Man. So, paano mag-ascend yung Son of Man? At alam naman natin na ang galing sa kalangitan ay yung Son of God. Merong word na ginamit na Son of Man yung bumaba. At ganyan din sa Acts chapter 20 na makikita natin which He obtained with His own blood. Before nung which He obtained with His own blood, makikita natin doon, take care of the church of God, which He obtained with His own blood. So, sabi natin, may dugo ba ang Diyos? Pinag-aralan natin doon sa chapter 2 ng LBCF na yung spirituality ng Panginoon, wala siyang body parts. So, paano siya magkakaroon ng blood? Yung mga ganong words ay minsan ginagamit sa atin ng mga religion na umaatake doon sa katotohanan na si Kristo ay very man at very God. Minsan, hindi natin kaya ipiliwanag at minsan nagugulat tayo sa mga ganitong passage. So, sabi natin dyan, there are confusing language in the given scripture of our confession to show clarity and unity of two nature in this person. So, binigay itong dalawang passage na ito para makita natin yung katotohanan at may enlighten tayo na walang contradiction dito sa mga scripture na ito. At pwede natin gamitin o i-ascribe yung sa deity ni Christ, yung kanyang humanity, at pwede natin i-ascribe yung ginawa ng kanyang humanity doon sa kanyang deity. Pagkat siya ay isang person sa one, siya ay may two natures sa one person, sa isang person. Sabi dyan, in John chapter 3 verse 13, state that who descended from heaven is the Son of Man, and Paul says that God shed His blood to obtain salvation for His church. These statements are contradicting to rational way of thinking. For man cannot came from heaven, it is rightful way to say that the Son of God who came down from heaven. And God has no blood, for He has no parts or spirituality of God. Makikita natin dyan na Apostle John and Apostle Paul is right to say these truths, for the two natures are united in the person of Christ. So yung sinasabi natin dyan,
na pwede natin i-ascribe na yung Son of Man o yung humanity ni Christ o pwede natin gamitin yung language na si Christ na as a Son of Man ay nag-descend sa kanyang creation, at pwede natin sabihin na ang Diyos ay nag-shed ng kanyang blood dahil doon sa humanity ni Christ. So hindi natin kino-confuse na ang Diyos ay sa kanyang spirituality ay may blood. Ang pinapatukuyan natin dito na nag-shed ng blood is yung humanity ni Christ, pero it is rightful din na sabihin na nag-shed ng blood yung Son of God o yung Diyos dahil nga si Kristo ay parte ng Godhead, siya ay parte ng triune God at nag-assume siya ng katawan ng tao. Therefore, yung katawan ng tao na iyon ay kabilang na doon sa triune God o kabilang na doon sa person ni Christ. So, being kabilang sa person ni Christ at bilang siya ay isa sa persona ng Trinitas, masasabi natin na rightful at hindi blasphemy na sabihin na si Kristo na anak ng tao ay nag-descend mula sa langit at ang Diyos ay nag-shed ng kanyang blood para ma-obtain yung salvation para sa kanyang mga anak. At rightful din na sabihin natin the man, Jesus Christ, which is Son of Mary, created the world or upholds the world. Pwede natin sabihin na hindi attributes ng man yung pag-uphold ng world at pag-create ng mundo, ngunit dahil nga sa unity ng two natures ni Christ, which is yung deity and yung humanity, ina-ascribe natin yung mga gawa na in His person. Hindi natin pinag-confuse yung dalawang yun. Yes, kaya natin ma-identify. Jesus died on the cross, pero ang attribute natin doon ay namatay si Kristo, yung persona ni Kristo sa krus. So, hindi natin sinasabi na namatay yung humanity ni Christ. Hindi natin sinasabi yun. Ang sinasabi natin, yung mabuting gawa na yun ay gawa ni Kristo as a whole. Hindi natin sinasabi. Yun yung sinasabi ng ating confession of faith. Pinupunta natin dyan, all works of Christ are attributed to the full person of Christ. So, hindi natin pwedeng hati-hatiin na pwede natin ma-identify, pero yung attribution to kung paano natin titignan yung gawa na yun, sa persona ni Kristo as per se. Meron tayong konting problema pagdating dito sa ganitong bagay. Kadalasan na tanong or nire-raise na problem ng ibang religion, patungkol dito. There are passages that seems to speak about specific nature of Christ being dominant to other, such as He died while God cannot die, and that He knows the intent of man's heart, when in fact, man has no ability to search the heart of man. So, sinasabi natin dyan, medyo problemado yung scripture kasi sinasabi dyan, na kung si Christ ay may humanity, pero sinabi niya kay Nathanael, alam niya yung intention ng kanyang puso. Tapos sinasabi rin dito sa scripture, sinasabi dyan, namatay si Kristo. Kung siya ay Diyos, dapat hindi siya namamatay. Ang attributes ng Diyos ay hindi namamatay. So, makikita natin din ang common problem. At ang ating naging isang answer, katulad ng point natin kanina, what the act of one nature is attributed to the person of Christ. Kung makikita natin dyan, yung pag-aaral na yan, patungkol dyan ay tinatawag na komunikasyon idiomatum. So, hindi tayo mababa dyan dahil medyo mahaba yan. Sabi ni, hindi yung, excuse me for the word, hindi idiot yung ibig sabihin ng idiom dyan, tulad din ng idioms sa English na merong kahulugan. May ipinapakilala deeper meaning, yung idiom na tinatawag ko. So, communicatio idiom. So, pagpapakilala ng pag-communicate ng person ni Christ. So, pag-communicate ng identity ng tagapagligtas. So, sabi ni James Renihan, essentially, the definition of the doctrine is expressed in the words of the article.
the unity of the person. Sa 8.2, na pag-aralan natin to, nadaanan na natin to, of Jesus Christ provides explanation for how nothing the proof text, John is able to say that the Son of Man came down from heaven, or how Paul can speak of the blood of God. Strictly speaking, the Son of God came down from heaven, and the blood of man, Jesus, was shed on the cross. But since Jesus Christ is two natures forever united in one person, the Scripture occasionally speaks as it does. So, kahit na interchangeably nilang gamitin na, hindi yung blasphemy na, hindi tayo dapat na confuse doon dahil yung ating Diyos o yung ating tagapagligtas ay may two natures in one person. So, tandaan natin yung ating Christological na formulation patungkol dyan at nawa yung tatandaan nyo yung Chalcedonian Christological formulation yan. Sabi ni John Aerosmith sa pagdadagdag niya, "He may learn from hence a ground of that communication of properties, so, which is very mysterious thing in religion, that which they call communication idiomatum." So, kaya pala tinawag na communication idiomatum dahil nga nahirap intindihin. Ating not easily understood, hindi kaya kagad na maunawaan but by reason of this personal union of two natures of Christ, there is a communication of properties that which belong to the manhood and ascribed and given to Christ, though denominated from Godhead, and that belong to the Godhead may be denominated to Christ because it is belong to the manhood. So, sinasabi ni John Aerosmith dito na kahit na yung wordings na ginagamit sa scripture na minsan pinapakita na dominant yung kanyang pagiging tao o minsan dominant yung kanyang deity, kadalasan ginagamit ito para ma-communicate sa atin yung birth ni Christ o ma-communicate sa atin para ma-comprehend natin yung kabigatan ng ginawa ng Diyos o ma-comprehend natin na sapat yung kanyang ginawa para doon sa ating salvation. So, balikan natin yung ating sinasabi na the finite cannot grasp the finite mind of God. So, ito yung isa sa mga bagay na yan, yung doctrine ng communication of properties ni Christ. Pero makikita natin na kahit ganun pa man, gumawa ng way ang Lord para maunawaan natin na sapat yung kanyang ginawang salvation sa pagpapakita niya ng kanyang deity, sa pagpapakita niya ng kanyang humanity. So, makikita natin doon, sa bagay na yon, na mediate ng maayos o pumagitna ng maayos yung persona ni Kristo between God and men. Sabi ni John Aerosmith, pagdadagdag pa niya, it is not without precedent in Scripture. John chapter 3 verse 13, "No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven." Christ here, when he conversed upon earth, he said, the Son of Man was in heaven. Why? Because that person was in heaven according to his Godhead. And yet the Son of Man, denominated from the Godhead, is said to be in heaven, whereas nothing more certain that Christ man was upon earth and yet in heaven as God. So makikita natin mga kapatid na even siya ay nandito sa kanyang humanity, kahit ina-uphold pa rin niya yung kanyang creation dahil siya ay nandoon o siya ay omniscience pa rin or siya ay may immanence, so yun yung kanyang attributes. Siya ay nasa heaven, even yung humanity niya ay nandito sa earth. Makikita natin na kung nag-cease si Christ, may upload yung kanyang creation,
siguro wala ng human being na nabubuhay sa ngayon o hindi na nagpapatuloy ang humanity at yung earth sa ngayon. So, makikita natin na hindi nagsist yung kanyang pagiging Diyos na while nandito siya, nandito yung kanyang humanity sa lupa. At pwede natin ascribe nga naman na kung gano'n na siya ay nagpapatuloy na Diyos, even doon sa kanyang humanity, makikita natin na pwede nga natin i-ascribe na yung Son of Man descended from heaven o nanggaling sa kalangitan. John Arrow Smith again. And so, on the other side of Acts chapter 20, verse 28, they feed the flock over which the Holy Ghost had made you overseer to feed the church of God which He had purchased with His own blood. God had no blood, yet God has sent to purchase the church with His blood, because that person which was God had blood to shed according to His human nature. Though it was sanguis humanus, the blood of a human, yet it was sanguis Dei, the blood of God. It was human blood, yet the blood of the person which was God as well as man. So, kahit na walang dugo yung deity ni Christ, dahil may dugo yung kanyang humanity, ascribe yung dugo na nag-shed sa cross na dugo na kanyang buong person. Kasama na doon yung kanyang deity. Yung pinupunto natin dito, mga kapatid, the ground of this truth is in the union of two natures when God made flesh and dwells with His creation. His humanity is united to His deity. As well, yung kanyang deity is united sa kanyang humanity. So, hindi natin dapat i-confuse yung mga bagay na yun. Kaya hindi nag-blaspheme si Paul at si John sa bagay na kanilang binanggit, at hindi natin dapat i-confuse na ang attributes ng Diyos ay mayroong dugo, at hindi natin dapat i-confuse na yung attributes ng flesh ay kayang mag-descend from heaven. So, hindi ganun yun. Iba yung person ni Christ. Nag-assume siya ng flesh. Kaya naman yung flesh ay naging inad niya sa kanya sarili. Nehemiah Cox sa communication ni Jumatum, there is a glorious and unspeakable union, both natures, in the person of Christ. As He is Emmanuel, He is but one person, and as such is spoken of throughout the Scripture, even the same person that in the beginning was with God, the human nature of Christ, never having a personality of its own, did from the first moment its being subsist in the person of the Son of Man. So, sinasabi ni Nehemiah Cox na even na walang humanity or yung human nature ni Christ ay hindi glorious, yun ay naging glorious nung nag-assume siya ng flesh. So, ibig sabihin na yung kanyang flesh, kung ano man yung gawa nito at ano man yung tinapos na gawa nito, that is glorious dahil ito ay part ng person ng part ng Godhead. Nehemiah Cox note for right understanding of the two natures of the person of Christ. May note si Nehemiah Cox, tatlo lamang yan, ngunit dun sa number 3, in-underneath niya ng tatlong pagkakahati yan. Sabi ni Nehemiah Cox, para hindi tayo malito doon sa person of Christ at yung kanyang dalawang nature, throughout the second person of deity have but one only subsistence. Yet, his subsistence is to be considered with the twofold respect. First, He was in the divine nature from eternity, and also He has manifest in the flesh, which last infers no change in God, but only a relation. Son of God remained that He was, although He became what He was not, by uniting the human nature with divine in one person. Sabi ni Nehemiah Cox, hindi natin dapat i-confuse yung bagay na yun dahil yung second person ng Diyos ay may dalawang nature, may twofold, mayroon siyang dalawang nature.
Siya ay eternal doon sa kanyang divinity o doon sa kanyang deity. Nag-manifest siya sa flesh na nagpakita ng change, na nagpakita ng walang change doon sa kanyang nature. Hindi siya nagdagdag o hindi siya nagbawas doon sa kanyang nature, bagkos nag-assume siya para doon sa kanyang, para sa salvation ng tao, para ma-satisfy yung wrath ng Panginoon against sin. So, hindi nagbago kahit nag-assume siya ng human flesh, but nagkaroon ng relation doon sa kanyang pagiging mediator. So, dahil hindi pwedeng mag-shed ng blood yung deity, nag-assume siya ng humanity upang ma-satisfy at magkaroon ng katuparan ng pagiging mediator. Yeah. Though there is not or cannot be real transfusion of properties of divine nature into human or of the human into divine, yet by reason of this strict union of both natures, there is a personal communication of properties, which doth consist in communion of concurrence of both natures unto the same operation, so as they are done by both natures together, yet each nature's work according to its own properties, so that all that Christ did or suffered is properly referred to his person. But if we consider the immediate principle of his action, some of them must be referred to his divine nature, others to his human. So, walang mixture na nangyari doon sa person ni Christ. Hindi in-override yung kanyang divinity, yung kanyang humanity, at hindi rin in-override yung kanyang humanity, yung kanyang divinity. So, hindi, kung ano man yung kanyang ginawa, yun ay attributed sa kanyang person, pero doon sa konteksto nga ng ating scripture, ipinapakita yung immediate action niya upang maipakita yung kasapatan ng ginawa ng Diyos. Halimbawa, yung death on the cross. Alam natin na hindi namamatay yung Diyos. Ngunit merong kamatayan na nangyari yun ay nag-speak na meron siyang human flesh at nasatisfy doon sa kanyang blood, doon sa righteousness ng kanyang katawan, at doon sa righteousness ng kanyang dugo dahil siya ay banal, yun ay nagpakita ng salvation. Iyon ay nagpapakita na nasatisfy yung wrath ng Panginoon sa pag-shed ng blood ng isang innocent and unblemished lamb. Here arise and herein is sounded the communication of the properties in the scripture speaking of Christ, when that is spoken of the person that agreed to him only with respect to one of his natures, as when Christ said to die, of which he was capable on his human nature, or to create all things which was proper to his divine natures. And sometimes it said of him that he knew what was in advance, that he searched the reins, etc., and other time. And that he knew not the day of judgment, so likewise of God it is true that he cannot be tempted of evil, yet Christ, who was God as well as man, suffered being tempted. So, nakita natin kanina, pinakita ni Pastor Rier na even si Christ, tinempt din si Christ. Pero sinasabi na ang Diyos ay hindi pwede i-tempt na Satan. Ngunit si Christ, pinapakita doon na may humanity kasi si Christ, kaya nandoon yung temptation ni Satan at yun din yung kasalanan. At sinasabi sa scripture na minsan sinasabi niya na hindi niya alam kung ano yung signs of time. Pero sinasabi na yung Diyos alam lahat ng bagay at fully yung kanyang knowledge at hindi lamang limited. Ito ay nagpapakita ng kanyang humanity para ipakita na siya ay naging tunay na Diyos. Pero hindi ito ibig sabihin na nabawasan yung kanyang pagiging Diyos. Katulad ng sinasabi sa Philippians chapter 2 na kinonsil niya. Mali yung terms doon na nagpakababa. Nagpakababa siya or tinanggal niya yung kanyang pagiging Diyos. Mali yung tinanggal niya yung pagiging Diyos niya. Ang tamang term doon ay kinonsil niya yung kanyang pagiging, yung kanyang deity, yung kanyang glory
upang hindi upang maipakita yung humility at matapos yung matapos yung work of salvation ng tao. Sometimes also that is attributed to one nature as if that can connote the person that is proper to the other. So Acts 20 verse 28, and I am 1 John 3:16, that is spoken of God. This is shedding of His blood and laying down His life, which cannot without blasphemy be appeared in the divine nature as such. Walang blasphemy kung sabihin natin na nag-shed ng blood yung isang Diyos, at walang blasphemy kung sabihin natin na namatay ang Diyos dahil yung ina-attribute natin yung pagkamatay niya doon sa whole person niya. Yun blasphemy sa Kanya. And again, that which is only, o hindi yung pagiging maliit tignan ng Diyos. Minsan kasi, yun nga yung problema. Pag sinabi natin namatay ang Diyos, tinitignan natin na mahina yung Diyos na sinasamba natin, o sasabihin, magiging contradicting kagad yan. Siya ay nagbibigay ng buhay, siya ay everlasting, siya ay infinite, tapos mamamatay siya. So, contradicting yan sa katuruan ng Scripture. So, ang namatay doon is yung kanyang human flesh, yung kanyang flesh, pero attributed yung doon sa kanyang whole person. Again, that which is only proper to the person as such, considered in both natures, is attributed to the one nature. As 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. He was not mediator as man only, nor as God only, but as God-man in one person. So, hindi siya mediator ng isang side lamang, kundi mediator siya ng dalawang nature. So, kaya kinailangan yung kanya deity at humanity na maging united sa isang person with Christ. Ang sinasabi natin dito, at ang pinupunto natin dito, there are languages used in the Scripture that distinguish the two natures of the person of Christ. Those words and statements are used to communicate the truthfulness of His deity and His humanity. So, pag nakikita natin yung mga bagay na yun, o yung mga words na yun, yung pinapatunayan lang ito yung deity ni Christ at yung kanyang humanity, pero hindi natin sinasabi na mas dominant yung kanyang nature na to, at mas dominant yung nature na to sa ibang passage. Ang sinasabi natin, once na makita natin ito, hina-highlight yung katotohanan na meron siyang dalawang nature sa isang person. But yun ay still person pa rin ni Christ ang gumawa ng lahat-lahat ngayon. So, next, sa paragraph 8, nakita natin dyan yung manward success ng kanyang trabaho. To all those for whom Christ has obtained eternal redemption, He does certainly and effectually apply and communicates the same, making intercession for them, uniting them to Himself by His Spirit, revealing to them and by His Word the mystery of salvation, persuading them to believe and obey, governing their hearts by His Word and Spirit, and overcoming all their dispensation and all of free and absolute grace without condition, received in them to procure it. So, makikita natin dito, mga kapatid, yung order of salvation. Napaka-immanent ng order of salvation dyan. Makikita nyo naman, at pumasok na yung doctrine of the Holy Spirit. Pinakita na ni Christ na nag-proceed sa Kanya yung Holy Spirit dito. Dahil napagtagumpayan niya sa Kanyang humanity, yung kinakailangan para ma-appease yung galit ng Panginoon, yung application ng Kanyang victory sa flesh or doon sa salvation para sa mga mananampalataya sa Kanya, para mai-apply yun, yung victory ng Kanyang flesh, kinakailangan na ipadala na yung Kanyang Spirit. So, sabi dito sa NBCF ni James Renihan, addressing the application of redemption, paragraph 8 speaks of the ordo salutis
the Son of Man assumed human nature, lived, died, and rose so that the elect might receive the gift of salvation. To all those for whom He died, He obtained eternal redemption. So, lahat ng pinagkamatayan ng ating Panginoon ay makikita natin na mayroong siguradong kaligtasan. At para makita natin na itong na yung ating kaligtasan ay sigurado, ginawa ng Diyos na ipinadala niya yung kanyang spirit upang tayo ay empower na maniwala, na sumunod, maalala yung kanyang mga salita at yung kanyang mga gawa. So, masasabi natin na mayroong 6 na ways para sa accomplishment ng application ng trabaho ni Kristo sa kanyang mga nilikha. Kita natin dyan, the communication or application of His birth. 6 na ways yan, makikita natin. Sabi ni James Renihan dyan, He makes intercession for them. So, makikita natin, di ba, dun sa John 17, before yung kanyang crucifixion, kinaumagahan o yung bago siya arrestuhin, nag-intercede siya for His elect. Dun sa John 17, makikita natin na ipinagnalangin niya lahat ng kanyang pagkakamatayan. At even now, in heaven, di ba, sabi ng Panginoon, even na, sabi ni Paul, na even now, nag-intercede si Christ sa atin, sa kalangitan. Yan ay blessing ng salvation para ma-apply sa atin at maging sure yung ating salvation. At patunay yan na sure yung ating salvation. He unites them to Himself by the Spirit. I-unite tayo ng Panginoon doon sa kanyang Spirito. Ito yung regeneration. Makikita natin na kung hindi tayo maniniwala, walang repentance at walang faith na mangyayari. O walang faith at walang repentance na mangyayari sa atin. Sabi ni John Powell, Christ is present with the people in and by His Spirit, indwelling in their hearts by His Spirit and faith, uniting them to Himself. A profession can be without union, but union without profession, but union will bring forth profession. There may be a form of godliness without power, but where the power is, there will be appearance also. Now, when Christ does present with the people, that is, they are united to Him by His Spirit. They are members of His mystical body, that is their glory. Kung makikita natin, pwede tayo magpanggap bilang isang Kristiyano, ngunit walang tunay na union sa Panginoon. Pero dahil doon sa ginawa ni Kristo, dahil doon sa kanyang intercession, at ayun din, dahil doon sa pag-proceed ng Holy Spirit sa atin, na ipinaunawa sa atin ang mensahe ng kaligtasan, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya at repentance, na siyang nag-unite sa atin, at para maklaim natin yung union with Christ. Mahabang usapan kung union with Christ, ngunit yung efficacy ng union na ito, nung tayo ay naniwala dun sa kanyang gospel at nagsisi sa ating kasalanan. So, pwede tayong mag-profess na tayo ay Kristiyano kahit wala tayong union. Pwede lang natin maintindihan yung ganda ng gospel, pwede lang natin mai-preach nang walang union kay Christ. Pero pagka mayroon pang union kay Christ, mayroong totoong profession o pagpapahayag ng kaligtasan o ng biyaya na nagmula kay Kristo. At pwede rin daw, sabi dyan, na mayroong godliness without power. Pwede tayo pumakto na tayo ay Kristiyano, ngunit walang kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan na yung effect nung ginawa ni Kristo ay napa sa atin through the power of the Holy Spirit, merong totoong godliness doon sa ating mga gawa. Pwede natin sabihin, godliness without power is filthy rags doon sa mata ng ating Panginoon. At number 3, this is not a mystical experience for enlightening of the Spirit, cause them to understand the mystery of salvation as it is revealed in the Word of God. So, makikita natin yan doon sa 10.1, kaya hindi tayo masyadong tatagal dito dahil
Ito ay mga susunod na lectures at I believe meron ang may mga nakaschedule dito. Yun, makikita natin from 9 to chapter 14 ng ating LBCF, immanent itong order of salvation. O masyadong dinidiinan yung order of salvation. Pero ang sinasabi dito sa number 3, this is not mystical experience for enlightening of the Spirit. So, yung enlightenment ng Holy Spirit ay enlightenment ng Holy Spirit ay nagbubukas sa ating mga mata ng ating puso sa pananampalataya para makita natin yung tunay na mensahe ng kaligtasan. Dati parang imposible para sa atin yung sabihin na pag ikaw ay nanampalataya, sigurado na ang iyong kaligtasan. Pag ikay nanampalataya at tumalikod sa iyong kasalanan, parang nasa isip natin, pwede ba yun hindi mo na pagtatrabahuan, hindi ka nagagawa na, hindi mo kailangan bayaran yung kaligtasan na yun. Parang nasa isip natin, it seems na foolishness yung mensahe ng Panginoon. Ngunit dahil doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa gawa ni Kristo, nauunawaan natin yung kanyang salita. At ganyan din yung tinapos na gawa ni Kristo para sa kaligtasan. The Spirit persuades them to believe and obey, described in detail in 2 LBCF 14 to 15 and 15. Makikita natin na kabilang sa 14 and 15 yan, ang Spirit ay nagper-persuade sa mga believer na maniwala at sumunod. So, sinasabi kanina ni Pastor, di ba? Kanina sa message ni Pastor, even yung, sabi kahapon ni Pastor Ramon Makapagal, even yung faith galing sa Diyos, yung work ng Holy Spirit, sinasabi kanina ni Pastor, kung walang tunay na pagkaunawa sa salvation or sa gawa ni Kristo sa kaligtasan, hindi natin magagawang sumunod. Para sa atin, nakakabagot yung church life, nakakabagot yung pamumuhay sa kabanalan ni Kristo. Para sa atin, napakahigpit ng Diyos. Ngunit nung tayo ay hininos ng banal na Espiritu, we are able to believe and obey. Meron na tayong delight. Sabi na kanina, yung word di Pastor kanina, meron na tayong delight to obey God. At dahil meron kang delight, ibig sabihin mo, meron kang paniniwala din. At more of that sa chapter 14 and chapter 15. His kingly office is governing their hearts through the inseparable pair of word and spirit. So, yung kingly office, actually, nandun na rin po sa paragraph 9 and paragraph 10. Yung kingly office ni Christ ay ginogovern yung ating heart sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang spirito. Yung authority ng ating buhay ay laging si Kristo. Minsan, merong pangyayari sa buhay natin na parang hindi maayos o hindi maganda. Ngayon, ang gagawin natin, kadalasan magre-resort tayo kung ano yung pwede kaagad nating gawin. Ngunit dahil tayo ay kinilos ng banal na Espiritu, ang nangyayari sa atin, kinoconsult natin yung word ng Lord through the Spirit. Ano ba yung sabi ng Lord pagdating sa mga tight situation na ganito? Ano ba dapat ang ipinapamukay ko? Halimbawa, even sa relationship, yung kaninang example ni Pastor Iyer, na dinala ka na sa liwanag ng Diyos, makikipagrelasyon ka pa doon sa nasa darkness. Bad yun, kapatid. So, pero lang ako. Ayun na, makipagrelasyon ka pa sa nasa darkness. So, makikita natin dyan, kung wala yung word ni Christ na ipinapakita yung kabutihan ng pagkakaroon ng isang partner o helpmeet na nakasentro ang kaisipan at puso kay Kristo. Kung wala tayong kaisipan na gano'n at wala tayong mga nalaman mula doon sa salita ni Kristo na niliwanag ng Spirit sa atin, maaaring mag-pull talaga tayo sa gano'n. Kaya Aldon Simon, sabihin sa mga kasama natin yun lang. Yun lang po. Number 6, by His almighty power and wisdom, His of
Tumakbo, iiyak. Ito ano? By His almighty power and wisdom, He subdues His people's enemy. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, makita natin doon sa chapter 4, Providence. Makita natin, sinasabdo ni Kristo bilang hari natin, sinasabdo na yung mga people, yung mga enemies natin. Ano yung mga enemies natin? Hindi lang ito immanent o hindi lang ito evident doon sa mga tao, o hindi lang ito evident doon sa mga aksidente. Ito, kasama dito sa enemies natin is yung sin. Yung wrong thoughts. Yung ating intention ng ating heart. So, kasama yan sa enemies ng kanyang mga sins. So, ang pinupunto dito natin ay Christ's birth unto salvation is complete. Complete yung birth ni Christ sa salvation. Hindi lamang, hindi siya partial o hindi siya 90% sure kung hindi 100% na sure. And sa ating pangatlo na pag-aaralan, the exclusive position of Christ and the magnitude of our need. Okay, edit yung the exclusive position of Christ and the magnitude of our needs. So, sabi sa paragraph 9, this office of mediator between God and man is proper only to Christ, and who is the prophet, priest, and king of the church of God, and may not be either in whole or any part thereof transferred from him to any other. So, paragraph 10, inaalala lang ako kagabi. This number or order, paragraph 10, this number or an order of offices is necessary for in respect of our ignorance. We stand in need of His prophetical office and in respect of our alienation from God. And in perfection of the best of our services, we need His priestly office to reconcile us and present us acceptable unto God. And in respect to our averseness and utterly inability to return to God and for our rescue and security from our spiritual adversaries, we need the kingly office to convince, subdue, uphold, deliver, and persevere us into His heavenly kingdom. So parang yung paragraph 10, yung dulo niya, since yung kanina, no, paragraph 8. So makikita natin dito doon sa paragraph 8, by the way, bago tayo pumunta dyan, sabi ni James Renian dito, sa kanyang comparison dun sa WCF at dun sa Subway Declaration of Faith, the final article of this chapter 9 and 10 are not found in WCF or Subway Declaration of Faith, but rather are taken from First LBCF in 1644 article. Sa Article 13 natin siya matatagpuan at dun sa Article 13. Paragraph 9 briefly assert the exclusive position of Christ as mediator, and speaking of this office and its reflex nature and proper use of mediator may only be applied to Christ. The term proper as used here carries the sense of strictly or accurately without question. This statement is direct at Roman claims for Pope, Mary, and the saints. Nakita natin ay yung paragraph 10, yung paragraph 9 ay directly ng law doon sa doctrine ng Roman Catholic Church na pagiging mediator ng Pope, ni Mary at ng ibang saints, yung mga beatification ko yung tawag doon, beatified, diba? Yung sa mga saints. Pagiging mediator nila. Minsan, di ba, pagka may sakit yung alaga natin, kanino tayo nanalangin. Ano ba, sino bang patron ng atin? Pedro ba? Hindi, palabong yun eh. Pio. Pinapanalangin natin kay Padre Pio. Nadumaling yung alaga natin na sword. So, meron kahati si Christ doon sa pagiging mediator. Ito yung sino si San Lazaro?
dinadala isang Lazarus. Sorry. Pakika. Ay, mga Catholics na comment lang. Comment down below. Shout out. Sorry po. So, may kahati si Christ. Pero dito sa chapter 9, St. Francis, yung may aso. Hindi sa akin na sa St. Francis. yun, sa paragraph 9, makita natin Sabi sa dyan. akin, parang hindi kasi nung San Mateo yan eh. Kaya, Pio. teka lang ah, hindi na ako katoliko. Kasi sa Ginayang eh, Saint ng Ginayang. Tapos yung Padre Pio, di ba sa Abdi, Hospital. Makinis, huwag mo na yung revolto mo. Sagi mo na yun, yun. Tinatanong ko, gano'n na naman eh. Dito, sa paragraph 9, nag-state siya na that there is no other mediator other than or there is no other Christ. Sorry, na naging redundant ko other than. Wala nang other Christ o wala nang other mediator. Yun yung sinasabi na paragraph 9. So, makikita nyo minsan, doon sa may humorous event na nangyari sa akin. May nagtanong sa akin about doon sa Hebrews chapter 3. Ini-insist niya na si Christ is apostle. We believe na yung apostleship, which is send, being sent, yung word na send, ay nagpapakita ng pagiging supreme ni Christ bilang sent by God. At hindi ito nagpapakita na kapantay siya ng offices ng mga apostles, which is yung kanyang mga disciple dati. Pagka tinignan natin na yung sinabi dun sa Hebrews chapter 3 verse 1 na siya ay apostles, pantay doon sa pagiging apostles ng kanyang mga apostles, magkakaroon tayo ng maling pagkakaunawa. So, that is a humorous event na nangyari at makikita natin doon sa mga bagay na yun, siya ay Pentecost na bata at nakakatuwa dahil pinipilit niya, ini-insist niya na si Kristo ay apostle, like the apostle na kanyang mga disciple at like doon sa mga apostles na nag-e-exist daw ngayon. So pagka tinanggap natin na si Kristo ay apostles, like apostles niya, pwede natin tanggapin na si Kristo ay priest. At the same time, yung priest ng Roman Catholic Church ay pwedeng mag-mediate sa atin kay Christ. That is wrong interpretation ng Scripture. So, para makita natin kung bakit sinabi na si Christ ay apostle doon sa Hebrews chapter 3, basahin natin yung buong Hebrews chapter 3. Yung whole context, yung tignan natin, hindi lamang yung iisang priest. So, ito yung katulad ng sinasabi dito sa chapter 9. Wala nang ibang Christ. Katulad ng confession ng Heidelberg Catechism. Sabi dito, sa Heidelberg Catechism, here is only one mediator between God and men. The reason is because the Son only is mediator and can perform the office of the mediator, and there is but one only natural Son of God. Object, the saints also make intercession for us. Therefore, they are mediators. Ang answer natin dyan, sabi ng Heidelberg Catechism, there is great difference between the intercession of Christ and of the saints who live in the world and pray for themselves and others. Yea, for the persecutors and enemies, for the saints depend upon the merit of Christ, Christ on His own merit, and Christ only offered Himself a surety and satisfier, sanctifying Himself for us, that is, presenting Himself in our stead before God's judgment seat, which thing can no way be said of the saints. So, hindi ka parehas ng intercession nila Pablo, nila John, nila Peter, and even natin yung prayer ni Christ. So, tanggalin din natin yung ating kaisipan na pagka pinag-pray ng isang pastor, ma-sure na sasagutin ng Lord. So, wala na tayong gano'n mga batid ha. Baka meron pa tayong gano'ng kaisipan.
Manalangin tayo para sa ating sarili ko. Sa akin natin yung Maki-closing prayer na yan. ay, sorry, Pastor. Ganun, hindi mas effective yung ibang prayer kaysa doon sa prayer na ni Kristo. Kaya pag nagpe-pray tayo, di ba, we commit our prayers in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kasi siya, di ba kanina sinasabi natin, siya ay still nag-intercede for us. At yung mga saints, kahit manalangin tayo sa mga rebulto na yan, katulad ng ginagawa ng Roman Catholic Church, na mga sumasayaw na sa Tulinyo ng alas 3, hindi mangyayari yan. Dahil yun ay mga hindi gumagalaw, even yung mga biniyatified na mga saints, hindi mangyayari yan dahil they are dead and they are also subject kay Christ. Umaasa kay Kristo. Kaya hindi natin pwedeng asahan yung kanilang prayers. At huwag tayo sa kanila manalangin. Kay Kristo tayo manalangin. Hindi ko naman sinasabing huwag tayo magpa-pray kay Pastor. Pwede naman tayo magbigay ng prayer request kay Pastor. Iyan ay nagagamit ng ating Pastor para malaman kung nasaan stages kayo ng inyong Christian life at gayon din, alam niya kung paano i-address yung inyong mga problema spiritually and biblically. Magandang bagay yun. So, pwede pa rin tayo mag-send kay Pastor. Huwag lang natin asahan na mas effective. Asahan natin, sasagutin ng board kung ito ay kanyang kalooban. Gayon din, sa paragraph 10, patapos na tayo, first time kong hindi aabot ng 1 hour. Paragraph 10, sabi dito sa paragraph 10, further explanation dun sa threefold office ni Christ. So more of that sa mga susunod na teaching. Ito ay nag-emphasize ng magnitude ng pangangailangan ng tao. Makikita natin dyan, binasa natin kanina, at ito ay added from First LBCF 1944. At basahin natin si James Renihan, napakalinaw ng sinabi ni James Renihan sa atin dito. Why this three? Ano yung pangangailangan natin dito sa tatlong offices ni Christ? The answer is given to us, and that response is given in a term of our need. We are ignorant, we are alienated, and we are utterly unable. God is sending Christ as the promised covenant mediator, fully accomplished salvation. He needs the ignorance and sends a prophet to teach us, which is Christ. He sees us in our alienation when we are enemies and reaches out to restore, to reconcile us. Further, He knows that we are dead in trespasses and sin, and so Christ, the King who has power and expresses power by calling us out of the dead and into the new life and keeping us in the life until the coming of His heavenly kingdom. So makikita natin dahil tayo ay ignorant doon sa katotohanan ng Diyos, sinend niya yung Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Makikita natin doon na si Kristo ay greater than prophets, greater than siya yung katuparan ng mga sinasabi sa Scripture. At walang ibang pwedeng makapagpaliwanag ng mga sinabi niya, hindi yung mismong pinapatunguhan ng mga promises na yun, which is si Christ. So kaya ngayon, meron tayong lavish knowledge and wisdom about the Scripture dahil nireveal na ni Christ. At gayon din yung kanyang priestly office. Dahil hindi sapat yung ating mga gawa, hindi sapat yung ating mga sacrifice and good works, ginawa ni Christ na siya yung nagbayad. Hindi natin kayang i-attain yung salvation. Siya yung nag-alay sa Diyos, which is siya yung priest, at siya mismo yung inalay niya. Yung priest mismo ay inalay yung kanyang sarili. At bilang king, tayo ay binuhay niya. Napapansin niyo ba sa mga kingdoms, kung sino yung nakakapag-regain ng kingdom nila na desolated, siya yung nagiging hari. At pagka yung kaharian ay seems papunta sa downfall, pinapalitan nila yung king. Ganito rin yung ginawa ni Christ sa atin. Nung na-regain niya yung kingdom, binuhay niya tayo kasama dito. At
kinikip na yung kingdom niya na iyon. At patuloy niyang sinusustain yung yaman at yung grasya niya yun. Yun yung kanyang kingly office. Kahit di natin kayang i-sustain yung ating sarili, hindi natin kayang i-sustain na maging obedient tayo, siya yung gumagawa ng tao sa atin. So, yun yung kanyang, yun yung ating, yun yung magnitude ng ating pangangailangan sa kanyang threefold offices. So, yung pinupunto natin dito, mga kapatid, Jesus Christ is the only mediator and the ultimate need of man. Wala nang iba. Si Christ lang, yung nag-iisang mediator, wala nang iba, hindi ang kung sino man na magpakilala ng apostles, magpakilala ng apat na qualification ng apostles, hindi rin kung sino man na magaling mag-preach, hindi rin kung sino magaling na pare, or yung even yung pope, hindi iyon, kundi si Kristo lamang. At yung ating pangangailangan ay hindi yung kung anumang na ibibigay ng ating flesh, na isusustain sa ating flesh ng mundo. Ang ultimate need natin ay si Christ. Siya na siyang nagsasapat ng ating kaligtasan at nag-straighten ng ating kaisipan at puso patungo sa kapanalan ng katotohanan ng Diyos. The ultimate salvation of God is in the fullness of Jesus Christ. The work of His whole person is the fountain of grace of God. Hindi lamang po sa hapon na ito at dito natin tinatapos yung ating serye doon sa chapter 8 ng ating LPCL. Before any question, let us pray.